Are we ready to receive the word? Are we excited for the word? Amen. So, the title of the message today is Life in the Spirit. Sabihin po natin lahat. Ayan. So tayo po, hindi lang po buhay na pisikal ang meron tayo. Meron din tayong buhay na spiritual. And I have to make you aware of it, so aware of it, na alam mo ito yon. This is the life in the Spirit. Alright? Kasi minsan hindi natin malaman. Nandun na tayo, hindi pa natin ma-appreciate, hindi pa tayo magpapasalamat sa Panginoon when we're already experiencing it. No? So why? Because hindi pa bukas ang ating kaisipan, ang ating knowledge about it. So we tend to tawag sa ganun, yung familiar ka na, you disregard it, hindi mo na-enjoy at hindi mo napapasalamatan ng Diyos. Well, that is going to change today. We're going to describe it as per the Word, no? Sa salita ng Diyos natin makikita ang description at matutukoy mo na, ito yon. This is life in the Spirit. Alright? So para lamang po yung when you're meeting someone for the very first time, let's say you have a business deal, and you've never met this person, nag-usap lang kayo sa cellphone, at sabi sa'yo, magkikita tayo dito sa certain coffee shop. Alright, sige, paano ko malalaman na ikaw yon? So, describe niya yung sarili niya. Sabi niya, ako yung naka-stripes, tapos may sombrero ko, tapos doon ako banda sa dulo ng coffee shop uupo. Tapos may kasama nga pala akong assistant. Yun, nakapula siya. So, hanapin mo kami. So, it will be very easy for you when you get to the coffee shop, matutukoy mo kagad, yun siya. Bakit? Kasi na-describe mabuti. So, ganun po ang gagawin ngayon ng Word of God for us. Our eyes will be open to the things that are spiritual. Kasi ang mga spiritual na bagay, hindi mo naman nakikita yan, di ba? Hindi nakikita ng mata. Amen po ba? So it needs to be described. So when you experience it, you would say, this is the life in the Spirit. Alright? So makikita po natin yan today. Okay? So obviously, these are the things that we learned about it. Life in the Spirit is living a life guided by the Spirit. Sabihin natin lahat, guided by the Spirit. Okay? So we are children of God, kaya we are led by the Spirit of God instead of our flesh. Tayo po'y ginagabayan ng Spirito, ng Holy Spirit, and instead na ang desires natin na mag-lead sa atin, kaya na natin sabihin, hindi yan, kasi ito ang leading sa akin ng Holy Spirit. No? So, but we will learn more from today's message. Today's book is Romans chapter 8 po tayo. At alam niyo po ba, napakapalad nyo nandito kayo. Sabi mo sa katabi mo, napakapalad mo. Ayan. Malalaman mo, alam niyo po ba, sa buong books daw ng Bible, right? Especially in the New Testament, kung meron daw maiiwan na isang libro sa'yo, piliin mo ang Book of Romans. Dahil nandyan po ang gospel, no? Specifically for dating mga Gentiles. At kung papipiliin naman kayo sa mga chapters ng Book of Romans, bibigyan ko na kayo ng tip, ang piliin nyo. Halimbawa, nasa isang island kayo. Sabi niya, ito lang, Book of Romans lang tayo. No? We are isolated in this place. So, mamili ka ng iyong chapter. Ang piliin nyo po, Romans chapter 8. Sabihin natin lahat, Romans chapter 8. Okay? Because yung pinaka-essential part of the gospel is found in Romans chapter 8. And I'm sharing this with you para basahin nyo ang Romans chapter 8. Okay? Basahin nyo po yan, napaka-importante po. Very essential part of the gospel will be found in Romans chapter 8. Okay? So again, I want to impress in your heart na kung meron kayong physical life, kung meron kayong love life, meron din kayong life in the Spirit. And you have to be aware of it so that you know, makiklaim mo, meron pala ako nito eh. All this time, I'm already having this life in the Spirit. Okay? So,
chapter 8 starts by saying, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ. Are you in Christ? Right. Paano mo nalaman in Christ ka? Kasi you believe in the Lord Jesus Christ. The moment you believe in the Lord Jesus Christ, nanampalataya ka sa Kanya, right, you are in Christ. Sabi mo, I am in Christ. At dahil you are in Christ, ang sabi po dito sa katotohanang binabasa natin, there is now, therefore, now, no condemnation. Sabi mo sa katabi mo, no condemnation to you. No condemnation to you. Ayan. Ano ba ibig sabihin nun, pastora? Now, condemnation is different from the ordinary judging. Di ba sabi, ayan, chismosa yan. Ayun, judging yun, nagja-judge ka, di ba? Pero yung condemnation, mas mabigat po yan. Mas mabigat. It means eternal judgment. In this verse that we read, it means eternal judgment. Panghabang buhay na yan. Wala nang katapusan yan. Yan na ang judgment sa'yo. Huhusgahan ka at doon ka ilalagay. It's actually the word damnatory sentence. Ibig sabihin, you will be damned. Diba? You will be damned in hell. Yun po ang ibig sabihin ng condemnation. Kaya para ikaw sabihan, ikaw na mananampalataya ni Kristo, ikaw na kay Kristo, para sabihan ka, there is therefore now no condemnation. That is something to celebrate. Amen? Pwede kayong maggalak, matuwa, dahil hindi ka na daw i-condemn. Maski ilang pang ang iyong kasalanan, iyong pagkakamali, right? Hindi ka na mako-condemn. Sabi mo sa kapatid mo, hindi ka mako-condemn. There is no eternal judgment for you. Bakit? Kasi si Jesus na ang ginudge para sa'yo. Amen? He took the judgment. Pag yan, inulit-ulit ng Diyos, na-judge na si Jesus, ginudge ka pa ulit, that is what you call double jeopardy. Double jeopardy means 2 beses po pinarusahan, which is against the law. Right? Hindi ho dapat 2 beses pinaparusahan ang isang tao. Okay? So, yan po ang ating magandang balita, bungad pa lamang, hindi ka damned to hell. You are not going to hell. Sabi mo sa katabi mo, you are not going to hell. Ayan. At yan na po ang judgment sa atin. We're all going to heaven, we're not going to hell. Okay? Now, yung iba po, inuunahan nila yung judgment nila, mga hindi mananampalataya, sabihin nila, see you in hell. Sabi mo, ikaw na lang. Alright? Ayaw natin sa hell. Hell is no joke. The reason why they say, see you in hell, because they don't really understand what is happening in hell. It is forever. There is no rest in hell. Parusa after parusa, walang tigil, day and night, and that is forever. Buti sana kung may pahinga. Oh, recess time. Oh, lunch time. Oh, dismissal time. Sana may ganun eh. Wala. Tuloy-tuloy na parusa yun. And it's something we cannot imagine what will happen in hell. Alright? But, some people just say, see you in hell. Kita tayo doon. Alright? Kalihatan nila, party-party yun. No, they are mistaken. And our prayer is, may the Lord help them realize what they're talking about. Okay? So again, para sa atin, para sa kanila yon, we pray na hindi sila dumating doon, but this is for us. There is therefore now no condemnation, all right? No eternal judgment, no eternal damnation to those who are in Christ Jesus. Are you in Christ Jesus? Yes, amen. Hindi ka na i-judge. Maski ikaw may sala, maski ikaw may kasalanan, hindi ka i-judge para kasalanan mo. Si Jesus ang na-judge para sa kasalanan mo. Si Jesus ang nagbayad ng iyong mga sala. Siya ang nagbayad ng penalty, ng kamatayan. Siya ang nagbayad para hindi ka na mamatay. Para malaya ka na. Para mag-enjoy ka sa buhay nito. Walang takot sa puso mo. Amen? Come on, bless the Lord. Thank you, Lord. Napakabuti ng ating Diyos. Amen? But somebody had to pay eh. Hindi pwede sabihin ni Lord, oh, itago mo na lang sa ilalim ng carpet yung kasalanan ng tao. Kaya naman natin yan, mga Diyos tayo eh. Tago na lang natin yung kasalanan. Baliwalain na lang natin. No, cannot be. God is a just God. Tuwid siya. Kaya hindi pwedeng put it under the rug. Hindi pwedeng, pag na lang natin pag-usapan.
May mga nagkasala eh. Tayo lahat nagkasala. Buong mundo nagkasala. Kaya somebody has to pay. But because of His great love for us, He made His Son, Jesus Christ, to pay for our sins. How good is our Father God. Amen? Ayaw niya na ikaw ang magbayad. Kundi kamatayan at maraming kamatayan ang ating babayaran. So praise the Lord. Sabihin natin lahat, praise the Lord! Truly, the Lord is so good. Amen? So itong chapter na to, this is assurance for us. Ikaw na nagdududa ba, ligtas ba ako o hindi? Ito ang assurance mo, wala ng condemnation para sa'yo, ikaw na kay Kristo Jesus. Amen? Assurance to, para hindi ka na matakot. Di, kasi pastor, nagkasala ako. Assurance ito, there is now no condemnation for you. Okay? So, alam niyo po ba ang kagandahan pa nitong chapter na to? Kaya sabi ko sa inyo, napakaganda itong chapter to. It starts out with, you who believe in Christ, no condemnation for you. Tapos sa dulo nito, no separation from God to you. Wala na pong separation. Right? We are not separated from God's love which is in Christ Jesus. Alright? So, hindi na ho tayo makokondem, hindi na ho tayo mahihiwalay sa ating Diyos. Yan ang magandang balita. Okay? So, God has got us. Don't you worry. Just enjoy every good thing that God has paid for. We have nothing to lose. He has done everything for us. No loopholes. Wala pong loopholes to. Once nakapasok ka na sa salvation, hindi ka na matatanggal sa salvation. Our God's plan of salvation is perfect. Sabihin natin lahat, perfect. Yan. Okay? So, ang kailangan nyo na lang malaman na habang nandito tayo sa lupa, that you are to enjoy this life in the Spirit. Sabihin natin lahat, I have a life in the Spirit. I-enjoy nyo. No? So, number one, awareness number one, life in the Spirit means no condemnation for you because of what God has done through Jesus, and now you are indwelt by the Holy Spirit. So mapapansin niyo po, ang salvation natin gawa ng Father God, the Son Jesus Christ, and the Holy Spirit, the Spirit of God. Tulong-tulong po sila para mailigtas ka lang. Amen. Praise God. And because the Holy Spirit is indwelling us, sa atin po nananahan. Amen po ba? You have to know that. The moment you believe in Jesus, nanahan na po ang banal na Espiritu sa iyo. You will not be condemned anymore. Bakit? Ang pangako ng Holy Spirit, I will never leave you, I will never forsake you. Sa oras na ikinondem ka, edi kasama ang Holy Spirit na makokondem, and that is impossible. The Spirit of God cannot be condemned by God. And the Holy Spirit will not leave you. So that means, hindi ka na makokondem. You are sealed by the Holy Spirit. Selyado ka na. Amen po ba? At hindi ka bibitawan ng Diyos, kaya hindi ka makokondem. Alright? So, let's read now. Romans 8:1-4. Okay? Sabi po dito, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Tayo po yon, naniniwala sa Kanya. Who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Okay, yun na. Yun na ngayon ang magpapasok sa inyo ng katanungan. Okay, pero bigyan ko po kayo ng idea, itong last part of this verse in chapter 1, hindi po yan nasa original. Wala po yan sa original text ng Bible. Dinagdag lang po yan ng well-meaning translators. Okay? Sa akala nila kasi, masyadong imposible naman yan. Biro mo may kasalanan na, lumalakad na sa laman, hindi pa rin i-condemn. Kaya nilagay nila yan, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Ibig lang sabihin, basta, walking in the Spirit ka, hindi ka nagkakasala, wala nang condemnation sa'yo. Pero pag nagkakasala ka, may condemnation sa'yo. Aanin mo yung verse na yan, kung ganun din lang pala. Are you getting this? Siyempre, wala kang condemnation kung wala ka namang ginagawang mali. Tama po ba? Pero ito magandang balita, maski may ginawa kang mali, no condemnation for you.
Now that's good news. Come on, bless the Lord. So yan po ay dinagdag lang po. Well-meaning naman po sila. But at that time, they did not have the revelation of the amazing, sukdulang biyaya ng Diyos. Now that is not, I always say this, an encouragement to continue in sin. We hate sin. It's no longer our nature. Binago na tayo ng Panginoon, bagong nilalang na po tayo. And that's why when we do sin, ikaw na mismo ang naiinis sa sarili mo, di ba? But again, ito po ay para sa mga mananampalataya ni Kristo. Magkasala, magkamali o hindi, there is now no condemnation for you. Amen? Now that's good news. Tuloy na po natin. For the law of the Spirit of life, by the way, tandaan niyo po yung tinanggal na yon. Sa Tagalog, wala po yun eh. Ay, papakita ko sa inyo. For the law of the Spirit of life, sabihin natin lahat, law of the Spirit of life, in Christ Jesus, has made me free from the law of sin and death. May batas po na napaloob tayo dati, yung law of sin and death. Sino nakakalam ng batas ng law of sin and death? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan po ang batas niyan. Pag ikaw ay nagkasala, maski isa lang, kamatayan ang kapalit niyan. Magbabayad ka. Pero dahil sa law of the Spirit of life in Christ Jesus, meron pong spirito ng buhay na nakay Kristo, ikaw ngayon ay malaya na sa kamatayan na dapat mong bayaran. Amen? Isn't that beautiful? Lahat yan para sa atin. Okay? For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, yung law hindi po weak. Yung flesh natin, weak. Okay? Hindi natin magampanan yung batas. God, itong ginawa ng Diyos, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh. So nagkatawang tao si Jesus at siya po umako ng ating mga sala. Lahat ng tao, lahat ng pagkakasala na sangkatauhan, siya ang kumuha. Sabi dito, on account of sin. Dahilan sa sin, no? God, condemned sin in the flesh. In the flesh of Jesus, doon kinondena, doon ginudge ng Diyos. Hindi pwede sa katawan mo. Bakit? Abay, mamamatay ka. Amen? Kaya sa katawan na lang ni Kristo, hinusgahan ng Diyos ang ating mga sala. Alright? So, sabi po dito that the righteous requirement of the law, kasi meron pong requirement ang law, pag nagkasala ka, bayaran mo ng kamatayan, might be fulfilled in us. Para bagang tayo na mismo ang naka-fulfill. Alright? In us, and then dinagdag na naman po to, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. So yung phrase na yan, as I already explained what it means, wala po yan sa original. Okay? So, let's move on. Tandaan natin, dahil sa biyaya ng Diyos, alam niyo po, the more you understand yung biyaya ng Diyos, nalulunod po yung kasalanan sa'yo. Kaya huwag mo isipin, naku, masyadong mabait ang Diyos, baka naman magpatuloy siya sa kasalanan. Hindi po. Yung sukdulang biyaya ng Diyos, yung amazing grace ni Lord, it drowns the sin in you. It makes you say no to sin kasi sobrang buti ng Diyos sa'yo. Nasa kabagsak na kalagayan mo sa iyong pagkakasala, mabuti pa rin ng Diyos. Amen po ba? So nilulunod yan. So, yan po, mag-focus na lang po tayo sa magandang balita. Look at Tagalog version. Pakita ko sa inyo, wala po yung verse na yon, yung those who do not walk according to the flesh. Tingnan nyo ha. Roma 8, 1-2, ang sabi dito, kaya nga, hindi na hahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. So we are in Christ. Yun po ibig sabihin doon. Wala na ako, biglang talon, di ba? Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan na Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So nawala na yung part na for those who walk according to the flesh and not according to the Spirit. Something like that. Nawala na po yun. Bakit? Alam nila, dagdag lang yun. Okay? So malinaw po yun, ha? So awareness number 1, as we have mentioned, no more condemnation for you. Amen?
That's good news. Yan po ang life in the Spirit. Ha? Dapat hindi ka lagi, naku Lord, ba't ba ganito ako? Huwag yung kinokondemn nyo mismo yung sarili nyo. Huwag na. Kung hindi ka kinokondemn ng Diyos, huwag mo rin i-condemn sarili nyo. Malungkot ka sa kasalanan mo, pero huwag yung ikinokondemn mo na wala ka ng pag-asa, sa impyerno napunta ko. Huwag po. Dahil ang Diyos, hindi ka kinokondemn, so should you. Do not condemn yourselves. Amen? Okay, so that's awareness number 1. That's your life in the Spirit. That's the first description. Number 2, awareness number 2, life in the Spirit has made you free. Sabihin natin lahat, I am free. There's freedom for you. The law of the Spirit of life in Christ Jesus has made you free from the law of sin and death. Alright? Alam ulit yung law of sin and death? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Free ka na dyan. Hindi mo babayaran yan. Wala kang utang. Thank you, Lord. Amen po ba? Now, law. Sabihin natin lahat, law. Law. Ang law, maski hindi mo nakikita, it's happening. Right? For example, the law of gravity. Sino dito, nakita nyo na ang gravity? May nakita kayong force, hinahatak kayo pababa. Wala, di ba? Wala nakakakita. But it doesn't mean na hindi nyo nakikita, hindi nag-work. Or it does not exist. Right? Gravity exists and it's working even right now. Alright? So, kaya hindi kayo nakalutang ngayon. Nakakakain kayo, nakakapag-trabaho kayo, nakakaupo kayo. Alright? Bakit? Dahil sa gravity. So, gravity pulls you to the ground. We enjoy it. It keeps you safe. Alright? And allows you to eat, allows you to move around. Imagine niyo na lang, ang simpleng pagkain pag walang gravity. Hahabulin mo ang pagkain mo. Ang papayat siguro natin, ano? Hindi na tayo magzumba. Paghabol lang sa pagkain, papayat ka na eh. Biro mo, tubig lang, hahabulin mo pa yung tubig mo. Bakit? Ay, may walang gravity. Nasa baso mo, lumulutang yung tubig. Right? So, gravity works for you. Right? You're able to stand. Stand, literally stand because of gravity. Ito sasabihin ko sa inyo, enjoy it. Enjoy the gravity. No? Kaya ka nakakapaglaro, tatalon ka, bababa ka ulit. Alright? So, ganun din po ang law of the Spirit of life in Christ Jesus. Hindi mo nakikita, pero it's working. Sabihin natin lahat, it's working. Yes, it's working. No? So, it works, kaya tayo nakakatayo sa biyaya ng Diyos. Amen? Nang walang kahihiyan, bagamat tayo nagkakamali pa, nagkakasala pa, pero pwede kang tumayo sa biyaya ng Diyos. So, my recommendation and encouragement is enjoy it. Enjoy, hindi yung buhay mo, lagi mo nang kinokondem sarili mo, lagi ka nalang iinis sa sarili mo, no? Biyaya niya ay sagana sa atin at malaking tulong. No? Na tayo po'y magtiwala sa biyaya niya. So katulad, ito nga po yung kaninang testimony ko, no, for service, sabi ko, biyaya niya at ako'y nakakatayo sa harapan niyo. Wala akong tulog kagabi, konti-konti lang dahil sa sobrang sakit ng tiyan ko. Alright? At nakakapanghina po pag kayo nag-vomit, di ba po? Pero praise be to God, I stand before you, sit before you, all by the grace of God. Palakpakan natin ang Diyos! Salamat, Lord! Alright, so huwag tayo matakot, huwag tayo mag-alala. Lagi tayo bang in fear, yung maling fear sa Diyos, no? So no, because of the life, or the life or the law of the Spirit of life in Christ Jesus, tayo po'y malaya. Hindi malayang magkasala, kundi malayang humindi sa kasalanan. Amen po ba? Alright? So, tayo po'y magsaya. Enjoy it. Sabi ko nga, kami po'y galing Baguio. And nagtiwala kami sa biyaya niya. No? First time namin pumunta through T-Plex. And sabi namin, declaring good weather and good traffic conditions, smooth ang driving and everything. And exactly, napakaganda po ng weather, napakaganda po ng biyahe namin, walang aberya. And we praise the Lord. We enjoyed it. Amen? Come on, bless the Lord. Yan po ang life natin in the Spirit.
No? Life in the Spirit po yun. You speak the word and you enjoy every good thing that Jesus Christ has for you. Okay? Sayang naman kasi, andyan ka na sa biyaya, hindi mo pa ma-enjoy. No? Andyan ka na sa new life nyo in the Spirit, hindi mo pa ma-enjoy. So life in the Spirit is good and it's enjoyable. Alright? So paano to na-achieve? We have to know this. This is the important part. God sent His only Son in the likeness of sinful flesh. And in Jesus' body, God condemns sin. Bakit kailangan malaman to? Kasi kung ikaw, kala mo, ikaw ang magbabayad ng sala mo, malulungkot ka. Paparusahan mo sarili mo. Chumismis ka na naman, ikaw talaga. Tapos galit na galit ka sa sarili mo. Hindi ka na matitino, galit na galit ka sa sarili mo. Umulit ka na naman. Alright? So, this is very important. I know I always say these things, but it's so important to know that the reason kung bakit ka may kalayaan, no, malaya tayo, it's because God sent His only Son in the likeness of sinful flesh. Yung sala mo napunta sa Kanya. Siya ang nagbayad ng ating sala. God condemned the sin, your sin, my sin, in the body of Jesus Christ. Okay? And naalala ko po, habang minemeditate ko to, naalala ko yung movie Superman. Sino po nakapanood ng Superman? Yung iba, hindi nyo kilala si Superman. Taas nyo naman kamay nyo, para hindi kayo antukin. Taas ang kamay! Kilala si Superman! Okay, yan. So si Superman, alam naman natin, yun ang storya niya, he saves the world, di ba? So halimbawa, ay nakita niya may bomba, big bomb. Alala ko pa rin si Clark Kent, si Christopher Reeves, di ba? Yun ang inabot natin, di ba? Okay. Papunta sa New York City. Ano pong gagawin ni Superman? Hiyaharang niya yung katawan niya doon, di ba? Tapos yayakapin niya yung bomba, dadalhin niya outer space, at pagkatapos, doon niya pasasabugin habang yakap-yakap niya yung bomba. Tama po ba? Ano nangyari? Na-save ang New York City. Amen? So yun po ang ginawa ng ating Panginoon. But si Superman po ay fictional lang yan. Hindi ho yan totoo. But our Lord is real. He literally took our sins at siya sa katawan niya binayaran lahat ng ating mga sala para ikaw ay wala ng kamatayan. Amen? Sabihin natin lahat, malaya na ako. Praise God. Malayang-malaya na po tayo. Wala tayong babayaran. So that is what Jesus did for us for real. That's the truth. No? Hindi kwento lang yan. Totoo po yan. You are free. So that is awareness number 2. You have been set free in this life in the Spirit. Malaya ka. Enjoy mo yung kalayaan mo. Hindi enjoy magkasala. Enjoy mo, yes, Lord, pinatawad mo na ako. Salamat, Panginoon. Kada magkakamali ka, thank you, Lord, pinatawad mo ako at hindi ako magbabayad ng aking utang. Yun ang i-enjoy mo, di ba? And at the same time, you give thanks to the Lord, okay? Awareness, number 3. Number 3 na po tayo, 5 lang to. Life in the Spirit means you set your mind on the things of the Spirit. Right? Naka-tune in na po ang ating kaisipan sa spiritual na mga bagay. Tatanungin ko kayo ngayon, bakit kayo nandito? Because your mind is set on the things that are spiritual. On the Spirit. Kaya kayo nandito. Well, yung iba sa inyo, pinilit lang na magulang nyo. Iba pinilit ng jowa niya. Okay? Hindi na kita sasagutin. Hindi ka mag-attend. Meron pong ganon. Pero wag kayo, marami na born again sa ganon. Napilitan, pero laging napapakinggan ang salita ng Diyos na born again tuloy. So tuloy nyo lang yan. Okay? At least kung mag-split kayo, na sharean mo na siya. Totoo yan. Ayoko magbanggit ang pangalan, pero meron ganyan dati sa church. No? Nag-split na sila nung kanyang boyfriend, naiwan siya. Siya na hinila lang. Naku, siya pa naiwan. Very good, di ba? Very good. So, awareness number 3, life in the Spirit means you set your mind on things of the Spirit. Romans 8:5. Sabi po dito, for those who live according to the flesh, set o fino-focus nila their minds on the things of the flesh. So yung sa katabi mo, hindi ikaw to.
Hindi ikaw yan. Alright? You do not live according to the flesh. Remember, you are in the Spirit. Okay? But those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. Doon yun na tinutuon ang inyong kaisipan. And then, basahin ko lang sa inyo ang verse 9. Wala po dyan yan. Verse 9, but you are not in the flesh. Sabi mo sa katabi mo, you are not in the flesh. Hindi, pastora, feel ko nasa flesh pa rin ako. Teka muna, wala yan sa feel. Nasa katotohanan yan. Hindi pwede feel. Okay? Katulad ng example ni Zach, feeling ko, wala akong asawa ngayon. Brother Mike, sabi mo, feeling ko, wala akong asawa ngayon, Sister Dudes or Dudes. Sabihin sa'yo ni Dudes, ito, gusto mong ma-feel? Joke lang. Di ba? Mag-asawa kayo eh. Hindi pwede feel. Yung katotohanan, yun ang totoo. Kaya ano pa yung feelings mo, ang nangunguna ay yung katotohanan. Okay? So, ito sinasabi sa atin, na salita ng Diyos, but you are not in the flesh, but in the Spirit. Alright? So, mamaya natin tatapusin yan. Sino po ang mga in the Spirit? Tayo, mga nanampalataya na kay Kristo. Hindi man perpekto ang ating mga gawi, ating behavior, but you are already in the Spirit. Therefore, you set your mind according to the things of the Spirit. Okay? Kaya, naiintindihan nyo na kung bakit nandito kayo ngayon. Nag-e-enjoy na kayo sa Word of God, which is Spirit. Amen? It is Spirit. The Word is Spirit and the Word is truth. And the reason why you're here, pwede namang nasa bahay lang kayo, nagpapahinga, tulog pa tayo, ang lamig. Di ba? Kape-kape na lang tayo. Punta na lang tayo sa mall. Right? Pwede nyo namang gawin yon, but you're here. Why? Let me tell you, so that you can appreciate your life in the Spirit, you are already in the Spirit. Your mind is set on the Spirit. Okay? Ang priority nyo na ngayon is the Word. So, let me tell you, yun ang priority nyo, the Word, God, prayer, church, Christ in you, yan ang mga priorities nyo. Now, hindi ko naman sinasabi na dahil yan ang priority nyo, hindi na kayo pwede manood ng TV, di ba ibang ganun eh. Uy, makamundo yan. Huwag ka manood ng TV. Basta man huwag yung malalaswa. Mamaya, babanggitin ko yung mga pwede nating iwasan, no? Huwag lang yung mga ganung bagay, yung mga masasamang bagay. Okay? You're living in the Spirit, okay? And, even, ito hindi ko ito nasabi sa first service, even when you sin, hindi ko sinasabing spiritual yan, but even when you sin and then you remember who you are in Christ, that's life in the Spirit. Nakuha niyo ba yan? Naalala mo, mali nga yung ginawa ko. Thank you, Lord, sa kapatawaran na life in the Spirit. Amen. Alright? So, priority mo na yan. So, again, hindi naman ibig sabihin, lahat ng oras mo, nakatuto ka na sa Word of God. Hindi ka na umalis dito sa church. Nagsasara po tayo. Okay? So, ito po ay, ito pong ginagawa natin. Hindi laging life in the Spirit, kaya lagi nakatutok ako sa Word. Nasa palengke ako, may dala akong Bible. Bakit ka may dalang Bible? Life in the Spirit. Tatawid ka ng kalye, nagbabasa ka ng Bible. Abay, mababangga ka. Ha? Tapos nasa jeep ka, nagtatangs ka, lakas-lakas. Anong tingin mo ibig sabihin sa'yo ng katabi mo? Abay, may sira yata sa ulo to. Hindi po ganun ang life in the Spirit. Yung iba kasi masyadong extreme eh. Hindi po yon. Ito, sabihin ko sa inyo, life in the Spirit. Namamasyal kayo ng pamilya mo sa mall, kumakain kayo na masarap, at nagpapasalamat ka, thank you, Lord. What a beautiful family you gave me. What a blessing you gave us that we can eat this well. Life in the Spirit. Amen? May trabaho ka, papasok ka sa trabaho, okay? Habang may traffic, sabi mo, Lord, thank you. Thank you. At may pamasahe ako. Thank you. May trabaho ko. Anong tawag doon? Life in the Spirit. Kasi sabihin na iba, pastora, paano mo ako makakaroon ng life in the Spirit? Siyempre, nagtatrabaho ko, yung isip ko napunta na doon. Oo naman. Pero, pag alam mo na yan ay biyaya ng Diyos sa'yo, nagpapasalamat ka sa Diyos, humihingi ka ng tulong sa iyong trabaho, life in the Spirit. Amen? So, yun po ang ibig sabihin ng life in the Spirit. Hindi yung talagang mayat-maya, yung Bible nandiyan sa mata mo, okay? At kailangan
kailangan lagi ang kumakanta ng spiritual songs. Well, okay po yan. Maganda po yan. Gawin niyo po yan. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka lang kumanta ngayon ng spiritual song, hindi ka na spiritual. Okay? Life in the Spirit is enjoying every good and perfect gift that comes from our Father above. Amen. You are in the car and you thank the Lord. Lord, thank you. I am safe and protected. Life in the Spirit. Right? Kasi iba namamasyal lang, nag-abroad lang. Naku, ang laman-laman na natin, napaka-fleshly na natin. Nagmo-mall lang, ang dami yung biniling gamit. Ay, naku, napaka-laman na natin, napaka-fleshly na natin. Magsisi tayo. Hindi po. If you are thankful to God that you're able to buy those things, provide for your children, amen, and you thank Him, thank you, Lord. Kay yaman ng iyong biyaya, life in the Spirit. Amen. So, I just have to make that clear kasi meron pong mga extreme na katuruan na kailangan lagi ka nagsasakripisyo, kailangan lagi ka nagbabasa ng Bible, kailangan pag nagsasalita ka, naku, in Jesus' name. Ay, talaga, nadapa ka, in Jesus' name. Lahat na lang in Jesus' name. Meron po kasing ganun Promise, meron pong ganyan. Bawat sentence nila may in Jesus' name. Nadapa na, in Jesus' name pa rin. Alright? So, sobra namang literal na in the way na wala na sa metro. Ito po nasa metro. Pasasalamat sa mayaman niyang biyaya. Life in the Spirit. Come on, bless the Lord. Amen. And remembering all good and perfect gifts come from above, from the Father of lights, in whom there is no variation on turning of dark of shadow of turning. Okay? So, again, tayo po, basta ikaw ay mananampalataya, you do not live in the flesh. You are already living in the Spirit. This is your life now. Be aware. Kundi lagi kang guilty. Masaya ka lang, sumobra lang yung saya mo, kala mo, in the flesh ka na kagad. Hindi. Sabi nga ni Lord, rejoice. And again, I say to you, o, pag masaya kayo, huwag kayo nagigilty. Amen? Are you being set free? Di ba? So, nakatune in na po tayo sa Espiritu ng Diyos. Right? At ginagawa na po natin yan. Na-enjoy na natin. Hindi lang natin alam na life in the Spirit pala yun. No? Yung iba pa nagigilty pag sila'y natutuwa. Okay? So, yan po ang life in the Spirit. Enjoying every good thing that Jesus Christ paid for. Amen? Nakita mo yung mga anak mo, tulog. Ay, ang babait kasi tulog. Hindi, joke lang. Diba nakakatuwa makita yung mga anak mo natutulog? O, diba? Thank you, Lord, for this family you have given me. Life in the Spirit. Okay? So, that is the new purpose of our minds. No? Living in the Spirit. Life in the Spirit. Ginagamit natin ang ating kaisipan na katuon sa spiritual na bagay, pasasalamat sa Diyos at sa Kanyang mga ginawa. No? Kaya po importante sabihin to, kasi po, kung akala mo ang life in the Spirit ay ma-born again lang, dapat nung na-born again ka, dumiretso ka na sa langit. Pero hindi po yun ang nangyari. Na-born again ka at eto ka pa rin ngayon. Amen? For you to enjoy good things, for you to speak out the Word of God, because your minds has been changed by the Word. Amen? Life in the Spirit. Sabihin natin ulit, life in the Spirit. Okay. Awareness, number 4. Number 4 na po tayo. Life in the Spirit means a good life and peace for you. Okay? Sabi po sa Romans 8:6-9, for to be carnally minded, karne yung pag-iisip, masyadong fleshly, is death, kamatayan. Sabi ni iba, ay yan na. Okay, teka muna, hindi para sa'yo to. Hindi lahat ng verse sa Bible para sa'yo. Yung iba kasi inaangkin, ayun na, carnally minded. Naku, nakapag-isip ako isang araw, death na pala yun. Hindi po. Okay? Hindi lahat para sa'yo. Ine-explain lang. For to be carnally minded is death. Ito po ay kaisipan ng tao sa mundo. But, ito para sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, ito para sa'yo. But to be spiritually minded is life and peace. What kind of life? It's genuine. It's vibrant.
Buhay na buhay. In fact, it has been called Zoe. In the Greek, Z-O-E. Ayan, Zoe means God kind of life. It's the life of God. Free from condemnation, free from law and sin and death, free from being guilty. Buhay na mas masaya. Yan po ang life na ibinibigay sa atin. And peace. Sabihin natin lahat, and peace. So anong klaseng buhay yun? The enjoyable. Di ba? Masaya yung ganun, hindi ka nag-aalala. May problema na, hindi ka pa rin nag-aalala. Amen? Ang kataganga ng mga believers, di ba? All is well. May problema ka na, all is well pa rin. Yes, all is well. Hindi ako nag-aalala. I cast my cares upon the Lord. To the point na, maski namatayan na, sis, all is well. Na kay Lord na siya. Amen? Hanggang doon, hanggang sagara na, all is well pa rin. Okay? Bakit po? Kasi po, ang ating kaisipan nakatuon sa Kanya, and because of that, we have life. The good life and peace. Even when things are not going the way you want them, peace pa rin ang iyong puso at peace pa rin. Amen po ba? Alright? So, kung iko-compare nyo yan sa carnal mind, ang carnal mind po ay ganito. Chismis sa umaga, chismis sa hapon. Problema ng kapitbahay, problema mo rin ngayon. Ano ba? Diba? Minsan pagkakausap ka ng mga tao na, ganun po, parang after nung problema nila last week, may bago na naman. At yun ang lamang bibig. Diba? Yun lagi ang sinasabi nila, yung problema sa ganito, problema sa ganito, reklamo sa ganito, reklamo sa ganon, carnality of mind. And that is death. Really, that will bring you to death. Why? That is very stressful. Amen? Nakaka-stress po pag puro problema ang nasa isip mo. Pero ikaw, kung puro yung nagawa ni Kristo para sa'yo, what a rest you have. What peace you have. Amen? What life you have. Okay? So, sabi po dito, the next verse, because the carnal mind is enmity. Kalaban po yan. Enmity against God. For it is not subject to the law of God, nor indeed can be. So, hindi ho yan nagpapasakop. Yung karnal na kaisipan, hindi nagpapasakop yan sa Diyos. Hindi katulad ng kaisipan natin na nakatuon sa Diyos, sa Espiritu ng Diyos, sakop na sakop po yan ng Diyos. Okay? So, bigyan ko lang po kayo ng mga ilang halimbawa na baka hindi lang kayo aware, pero you should know. For example, bakit ka magkakaroon ng carnal mind? So, pasintabi na lang po sa mga nanonood ng horror movies, hindi ko kayo kinokondem. Ito lang sinasabi ko sa inyo. Bakit tinatakot nyo sarili nyo? Bakit nyo tinatakot sarili nyo? Okay? Fear is not of God. Hindi, Pastora, hindi mo ako tatakot. Alam ko naman, movie yan. Oh, talaga? Kaya pala pag matutulog ka na, bukas lahat ng ilaw mo hanggang garahe, bukas. Pag nag-toothbrush ka, imbis na sa faucet ka nakaharap, nakatingin ka sa likuran mo. Hindi na ako makabalik. Ayan. Diba? Tapos dumaan lang yung pusa mo, kala mo may nagmumulto na sa'yo. Bakit? Kasi in-expose mo yung sarili mo sa horror movie. Now, horror movies opens doors, number 1, to fear. At pag nakapasok na ang fear, ayan na, may kasunod yan, yung nagdala ng fear. Alright? Hindi ka na kailangan takutin ang kaaway, tinakot mo ang sarili mo, dahil ikaw naman nag-press ng channel, hindi naman siya. Amen! At yung movie na yan, hindi nagpapasakop sa Diyos. Kasi puro takot ang dala. Hindi naman pinapakita na, you can win over it. Yung iba talaga, talo dahil sa ginawa ng kaaway. Okay? So that's one. I'm just making you aware. Sometimes we open the doors to these things, no? Tapos pag matutulog ka na, akit ka sa kamo, tatalong ka talaga kasi baka may humablot ng paa mo. Di ba? Yung imagination mo gumagana eh. O ano pa? Yung mga malalaswang movies. May epekto yan. Imposibleng wala. Sino dito nakakapanood ng mga cooking, documentary, or YouTube, cooking, mahilig? O pagkatapos nun, kamusta kayo? Di ba gutom na gutom ka na? Nanonood ka pa lang, tumutulo na yung
Laway mo. Tapos habang nanonood ka, pabili ka nga, pag-grab ka nga ng pansit palabok. Bakit? Kumain na tayo ng pansit palabok. Kasi natakam ako dito sa pinapanood ko, takam na takam ka eh. Yung tiyan mo nag-iingay pa nga eh. Lagay nyo yan sa horror movie. Yung stress na binibigay sa katawan nyo, lagay nyo yan sa malaswang movie. Hindi ba yun ang kasunod nun? Tapos magtataka ka, bakit nangyayari? Kasi in-expose mo yung sarili mo. So, ito yung mga hindi nagpapasakop, no? Hindi nagpapasakop sa batas ng ating Diyos, no? At tayo na umiwas, di ba? By the Holy Spirit, we ask the Lord, Lord, lead me to better movies. There are a lot of good movies. Example, anong example nyo? Barbie, ano ba? O ano man yan, basta maraming mabuti. Kaya ako minsan cartoons na lang pinapanood namin. Ayan. Pero minsan may ski cartoons, di ba? So, it can affect your thinking, it can affect the way you talk, yung linya, dialogue ni Jody Santa Maria, dialogue mo na rin. Di ba? Ginagaya mo eh. Okay. So, and even, pag na-affect na yung thinking mo, it affects your life. Okay? Now, hindi ko sinasabing walang kapatawaran dyan. Pinatawad na lahat yan. Pero ikaw ba, gusto mo maging drama buhay mo? Nasa sa inyo yan, di ba? So again, no condemnation. But you make your good choices. Okay? So then, tuloy po natin yung verse. So then, those, hindi ikaw, sabi mo sa kanto mo, hindi ikaw. Those who are in the flesh cannot please God. Bakit? Nakatingin lang sila sa mga bagay na nakikita. They are not in faith. Hindi sila naniniwala do sa life in the Spirit, sa law of the Spirit of life. Diba? Hindi sila naniniwala. Bakit? Di nila nakikita eh. Okay? They cannot please God, ang sabi dito. But you, yan, para sa'yo na yan. Sabi mo sa katabi mo, but you are not in the flesh. For your information, you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not His. No, sa iba po, parang natatakot sila dito, Pastora, hindi ko naman nararamdaman ng Spirito ng Diyos. Parang wala naman sa akin. Hindi ko talaga nararamdaman ng Holy Spirit. Tandaan niyo yan. Huwag niyong damahin. Alamin mo. Alamin mo. Pag ikaw ay nanampalataya na kay Kristo, automatic na po yun, ikaw ay tahanan na ng banal na Spirito ng Diyos. And it has nothing to do with your feelings because you cannot feel Him, you cannot see Him. But it is the truth. Alright? So, itinitiyak po sa atin ngayon na ang Espiritu ng Diyos nagdudwell na, nananahan na sa iyo. At pag hindi nananahan sa kanila, then hindi sila sa Diyos. Okay? So, let's continue. Paano ba malaman na, yung ine-expose ko yung sarili ko, carnality na yon versus the spirit-minded? Well, tingnan po natin ang resulta. Pag nakita nyo na yung resulta, alam nyo na ang pinanggalingan nun, pinag-ugatan nun. We can find this in Galatians chapter 5. Brother Bob, we're almost done here. Galatians 5:19-23. May natutunan ba tayo? Okay. Now, the works of the flesh. Yan yung gawa ng flesh, ng karne, ng mga taong wala sa Panginoon are evident, which are adultery, fornication. Alam ba natin fornication? Dapat alam to lahat ng mga wala pang asawa. Fornication means sex without marriage. Yan po ay gawa ng laman. Okay? Adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, revelries, and the like. So, hindi ho doon natapos ang listahan, no? Meron pang iba. Of which I tell you beforehand, just as I told you in time past, that those who practice, sabihin natin lahat, practice. Talaga pinapractice mo yan. Di ba? Para nag-shoot ng basketball, pinapractice niya talaga. Talaga ginagawa niya yan. Ginagawa niyang lifestyle. Kaya ako sinasabi at nililinaw to kasi ilan sa atin, syempre, nagkamali na dito bilang Kristiyano. Pero hindi nyo naman pinapractice. Okay? Ayaw mo doon. At maski ginagawa mo na, ba't ko ba ginagawa to? Hindi na ako bagay dito. Alam mong Kristiyano ka. Meron lang pagbabagong dapat mangyari.
talikuran mo na yan. But this is so clear that those who practice, talagang lifestyle na nila yon, those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. Magkasala ka man, alam ko yan. Ako rin Christian ako eh. Pag nagkasala ka, iba eh. Hindi na ako to eh. Hindi na bagay sa akin to. I don't like this. And then there's repentance. Maaring maulit mo, pero bakit ko ba nauulit to? And then you run to the Lord and ask for help. Lord, tulungan niyo ako. Save me from myself. Di ko kaya eh. Lord, tulungan mo ako. Pag ganyan po ang style nyo, alam nyo na born again kayo. Alam nyo Kristiyano kayo. Bakit? Sa iba naman, wala namang kaso yun eh. Continue in adultery, continue in fornication, continue in outbursts of wrath and murders, drunkenness. Okay lang sa kanila, tuloy natin yan. Yan ang buhay, gaganyan sila. Pero ikaw, ba't gusto mo nang iwasan? Ba't gusto mong makaalis sa kasalanan na yon? It's because you are a child of God. And the Holy Spirit leads you to say, no more. Ayoko na yan. Oo, habit mo pa ngayon, pero gusto mong makaalis. I'm sharing with you how it is. You want out. I want out. That's the Holy Spirit in you, leading you. That's the life in the Spirit. You don't want sin anymore. You hate it. It's just that ngayon nasa habit mo pa, pero ito sabihin ko sa inyo, because you are under grace, sin will not have dominion over you. Makakalabas ka dyan. Tandaan mo, tapat ang Diyos, makakalabas ka dyan. Palakpakan natin ang Panginoon. Come on! Without condemnation, makakalabas ka dyan. Amen? Now, kung yun ang gawa ng laman, ito naman ang bunga ng Spirito, which leads us to the fifth awareness. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness. Right? What else? Goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there is no law. Ibig sabihin, sige, sagad mo. Sige, todo mo. Walang pipigil sa'yo. More pa. Right? So, i-focus mo ang iyong kaisipan sa pag-ibig ng Diyos. Sa joy. Right? Actually, this fruit is actually one. It's love. At nagbubunga siya in many ways. Joy, peace, long-suffering, kindness. Okay? But it's love. And because you have love, you have joy in the family. Because you have love, you have gentleness. You are good to one another. Alright? Yan po ay bunga ng Espiritu Santo na nasa iyo. Hindi mo yan bunga. Pag bunga mo yan, half-half. Baka bulok. Ay, hindi, joke lang. Pagbunga ng Holy Spirit, perfect po yan. Okay? At ito ang totoo sa inyo. Alright? Yung bunga na yan ay bahagi ng life in the Spirit. Why? Because number 5, awareness number 5, life in the Spirit is a fruitful life. You have love, joy, peace, and all that I mentioned. It's an enjoyable life. Masayang buhay po ito. Yung nakikita mo yung pamilya mo, magkakasama kayo. Yung alam mo na yung asawa mo wala na, pero ako, kasama ni Lord yan. Hindi ako nangangamba. Amen? Wala kang pag-alala. So, yan po ang masasabi natin tungkol dyan. Life in the Spirit is a life, a fruitful life. Right? Makikita po yung bunga sa inyo ng Spirito. Ikaw lang taga-taglay, pero bunga niya yan sa'yo. Nakikita na maraming tao, nagiging pagpapala kayo sa maraming tao. Amen? So, life in the Spirit is good, enjoyable, no condemnation. Sabihin natin lahat, no condemnation. It is freedom. Amen? Malaya na po tayo. It is setting your mind on the things of the Spirit. That's what you're doing right now. Having life and peace and bearing much fruit of the Spirit. So, today, I just described to you life in the Spirit. Brothers and sisters, this is your life now. Amen? Malakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Are we blessed this morning? Amen. Napakabuti ng ating Diyos. Amen?